Morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is July 1, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may ano to? Ladori BGC sa may 5th Avenue po yan, BGC Taguig. At dadalhin po natin dalawang truck. Una ay sa Prime World Manpower Agency sa may barangay Valenzuela, Makati, at final destination sa may Citadel Inn sa may Bel Air, Makati Poblacion. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya ka naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. So wala pong pinapatungkulan at walang pinag-usapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Babalik po tayo mamaya dito pang nakuha natin sila. 1044. Okay. Ay marami rin po kaming pinagdaanan kahit nung panahon na magpasyensahan pa kami. Ay talaga naman kabila yung Ano ka do? Hello po. Yes, good evening po. Good evening po. Po. Seatbelt po. Apa na yan. Chief, bigay kami yung diet. Ay, nakatay siya. Nakita ko yung Tobis. Dahil bibili siya ni Kuya Ronald. Nang? Ng ano, pang-boxing ni Dominic. Wag, mahal naman. Sabi ko nga, order na lang si Aisha sa ano. Mahal naman Tingin sa daw siya. Tobis. Sa Tobis. Branded, ganun din yun. Seatbelt po. Apa, wait. Pero naman, Decathlon. Lapit-lapit sa kanila, Decathlon. Ate, may phone mo bang sa Phone ko rin. mawala ka pa ng phone. Okay lang. May bago naman bukas. Bibigyan ko lang po ng konti na. Kasi inabot tayo. Okay. ayaw din po namin yung masira sa kami, lalo na yung aming relasyon bilang mag-asawa. Okay, so sige, para maano tayo Kuya Erickson dun sa topic natin ngayong gabi ha. Bago pa kayo mag-asawa, paano nyo naman nasabi na tamang desisyon nyo na mag-asawa na kayo at that time? Ano yung mga sinyales na masasabi mo, eto kasi Coach B, meron na kami neto, o kaya ito yung ginawa namin, o ito yung nakita ko sa kanya para masabi kong ready na talaga sa pag-aasawa si Jen, o ready na ako sa pag-aasawa. Alam mo, na ready po kami dahil una handa po kami sa mga magiging sitwasyon namin bilang mag-asawa. Kasi natuloy naman po tayo na mag-asawa. May mga pagkakaroon sa buhay namin bilang mag-asawa. At kahit po ano pa ang pagsupok yan basta nagtutulungan po kami mag-asawa, eh mapagkatagumpay po namin. Ano ang mga paghahanda na ginawa nyo? Katulad ng Tulad po ng ano, nung nagsama po kami, ng isang mubong, kasi para makilala po namin ang isa't isa, makilala ko ng responsibility. Kasi nung mga panahon po kasi,
emotionally. So, emotional preparation ang ginawa mo, Kuya Erickson? Lahat po, bali yung lahat po. Dahil po sa mga bagay-bagay na kailangan niya. Talagang nandun po ako support, nakasuporta po ako sa kanya. Okay. Dahil kasi po, dahil lahat po, dahil naman po sa mga lahat na mga bagay na alam mo, may nararamdaman siya o kaya kahit sa mga bagay-bagay po na hindi katapos. Sige, Kuya Erickson, gawin natin medyo specifico ha. So, inanda mo ang sarili mo emotionally. Tanong ni Coach P, nung kayo ba bago mag-asawa ha? Na meron yung masasabi mo bang meron na kayong kaunting ipon? Masasabi mo ba na kahit pa paano meron na kayong sariling bahay na uwian, na kayo lang? Ano yung mga specifics na napatandaan mo para sabihin na, uy, kaya na talaga namin mag-asawa? Ngayon po kasi, yun po talaga ang gusto ko po na mangyari na masarap po talaga yung talagang kami dalawa lang talaga. Ngayon, may mga kasama kayo. So ngayon kasi festival ang aking pamilya. Ayaw po nilang kami ay mapalayo dahil parang po kami sa pansalan. Yes, naman yan. Okay, so dati na-experience nyo na kayo lang ni Jessica, kayo lang kaya ano po po, sila Kuya Erickson, saka si Ma'am Jen, pareho po sila visually impaired. So, naiintindihan naman natin kung bakit yung mga kamag-anak nila, gusto silang samahan sa bahay nila. Kahit mag-asawa na sila. Tama po ba Kuya Erickson? Apo. May term dyan yung nanay ko, sa Bisaya siguro. So yung lumon, yung may kanya-kanya na pamilya pero nakisama-sama pa sa isang bahay, no? Medyo hindi yan issue sa ibang bansa kasi pero siyempre third world country tayo, minsan dahil sa ekonomiya, hirap na ekonomiya, nagsasama-sama tayo sa isang bahay. Pero ito naman kay Kuya Erickson at kay Ate Jen, kailangan din kasi din nila ng suporta. So Kuya Erickson, thank you for sharing that ha. Huling tanong ko na lang sa'yo, Kuya Erickson. Okay ba ba? Okay lang po. Ano ang minahal mo Sa tawiran. Ate Jen? Bakit siya ang pinakasalan mo at hindi yung ex mo? Una po sa kanya, naging totoo po siya sa akin. At saka talagang Yung ano ba yan? British. Yung nabangga ng bike. Oo. Eh, yung bike na yan, yung motorized. Parang yung mga mover na bike dito. Yung violet na bike. Ganun yun. Pagdating sa kanya, you are a Superman. kasi siya Gilid. Pag ang baksak mo, dito, ito, kasi, nandiyan yung spine mo. Yung spine mo, Kapamilya, may ganun ka ba? May ganun ba na vulnerable. nagsasabi sa'yo na habang buhay, hindi kita Paano kaya nahiwala yung ano niya, no? Pag baksak mo, Mabigat kasi siya. mabigat kasi siya. request, papatugtugin namin Kasi yung inisip ko yung bagsak niya, parang kung hindi ka Parang naman yung mabigat. baksak niya nga, ano pa ano eh, eh. umatras siya Oo. diba? Tapos pagbaksak. Siguro kasi nga mabigat. Baka eh. kasi, oh. Ano yun ako? ito naman yung kantang napili mo. Mahirap talaga kalaban yung ano, yung semento. Pag tumalsi ka, talo ka sa semento. Talo ka. Oo, bali yung ano. How sweet. O, sige na nga, dahil ang between Ang
Ano lang talaga. Dahan-dahan lang, makakarating din naman kasi sa paligid. Sila magla. Yung mga Sa daan-daan naman yung babae. Sa Friday na yun. Kung Friday. Ba't wala si na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa Chill akin, lang, pero nandiyan. bagamat siya'y mamatay, Paalam gayon na ako. mabubuhay siya. At ang Pero sa sino man Friday, nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalataya Mainit dun kumbaga. eh. Ngayon, mainit dun. Kaya, So Henry, makikita natin dito yung solusyon ng ating Panginoon Jesus. Sabi niya, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. So pinapakita sa atin na hindi mo dapat nabubuhay ang buhay. Bagamat sinabi na ng tala sa Ecclesiastes na sa pasimula ng buhay ay nagsisimula. Dito pinakita dito na may solusyon. Hindi magtatapos ang buhay
alam ko, Ikaw talaga mas mag-aaral. nakakatakot ang mawalan sa Panginoon. Dahil ang sabi ng Panginoon, ako ang muling pagkabuhay. Hindi niya sinabi na sa akin ay may pagkabuhay. Kunin mo, ibigay mo. Hindi ganun. Kapag kasama mo ang Panginoon, kapag mayroon kang Panginoong Jesus, meron kang muling pagkabuhay. Napaka-okay. So, maraming salamat sa Panginoon. At naniniwala po ko mga minamahal na mga kapatid, sa kamatayan, tayong lahat po ay nakakalimutan. Kapag may isang kamatayan, na mahal po natin, the more na malapit po sa atin, the more po na matindi po ang kalungkutan na dulot po nito. Kahit na araw-araw po tayo nakakita ng namamatay, nakikita po natin sa social media, nakikita po natin sa mga balita, nakikita natin sa kapitbahay, pero kapag dumating na po sa ating mahal sa buhay, iba po ang impact. Mas malungkot po kapag malapit po sa atin. Nagpapakita lamang minamahal ng kapatid na kung ano po ang ating pananaw patungkol sa kamatayan, ito po ay may malaking impact po sa ating damdamin at kung paano po tayo dito mag-react. At nakaka-epekto rin po ito ng ating relasyon sa Panginoon. Kaya minsan kapag may mga namamatayan po, may mga nagtatampo sa Panginoon dahil sa matinding kalungkutan, minsan isinisisi po sa ating Panginoon. Pero mga minamahal na mga kapatid, sa panahon na dumating sa atin ng ganitong damdamin, narito po ang aking binabalik-balikan na talata sa banal na kasulatan. Napakaganda po mga kapatid. Buksan niyo po kung kayo po yung banal na kasulatan sa 1 Thessalonians 4 verse 13. 1 Thessalonians 4 verse 13. Babasahin ko po. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo. Nais naming malaman ninyo. Gusto ng ating Panginoon mga kapatid na malaman po natin ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag malungkot. Dito po nakakaranas po sila ng kalungkutan at ang solusyon po ng Panginoon ay karunungan, malaman upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Ito po'y nabanggitin po ang talatang ito ng ating nagpagsalita mga kapatid. Kaya ituloy po natin sa verse 14. Sapagkat kung tayo'y sumampalataya sa Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos kasama niya. Noong unang panahon po ni Pablo, during this time, nakaharap po sa persecution ng bayan because marami po sa kanila ang namatay. Marami po sa kanila ang namatayan. At labis po ang pagdalamhati ng mga tao noong unang panahon. Dahil sila po, may iba-iba po silang paniniwala patungkol sa kamatayan. Nila sa kanila ay naniniwala na kapag namatay, ay merong separate entity na parang magluwa na alis sa katawan mo at kung ever may iiwalay sa'yo, mayroong paniniwala na mapupunta sa dakong lugar na kung saan puno ng kalungkutan. So iba-iba po ang kanilang paniniwala tungkol sa kamatayan. Kaya kung ano po ang ating paniniwala ay nakaka-apekto po ng malaki sa ating damdamin at sa ating pananaw sa buhay at pananaw sa ating Panginoon. Kaya ang sabi po ni Paul, nais kong malaman ninyo tungkol sa mga namatay, na ang mga patay, ang sabi po, kung tayo sumampalatayang si Jesus. Kaya huwag tayo matakot mga kaibigan, mga kapatid sa kamatayan. Mayroong pag-asa. Mas matakot po tayo kapag nawala po sa atin ang ating pananampalataya. Dahil hanggang nasa atin po yung ating pananampalataya, nandiyan yung relasyon po natin sa ating Panginoon Jesus. Ang pangako ng Panginoon, sapagkat kung tayo sumampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos kasama niya. At nabanggit po kami ng ating tagapagsalita, ang tinutukoy ko na dadalhin sa langit. Kaya kung napapansin niyo po mga minamahal ng mga kapatid, si Abraham, nung siya po ay namatay, bago po siya namatay, hindi po niya natanggap ang pangako ng Panginoon sa heavenly city. Pero si Abraham po, namatay po siya na buo po ang kanyang pagtitiwala. Dahil, para po sa kanya, ang kamatayan ay hindi makakahadlang para tuparin ang pangako ng ating Panginoon. Kaya mga minamahal ng mga kapatid, narito po ang pag-asa ng ating Panginoon Jesus. Kaya maraming salamat po sa inyong pagsama. Naaway ang pag-asa ng walang pagkabuhay at ang kapangyarihan ni Kristo Jesus ay patuloy na magbigay ng lakas at katiyakan sa ating mga puso. Muli po namin kayong inaayahan na manatiling nakatutubukan sa ganap na alasyan ng gabi dito lamang sa ating programa na nagpapaalala si Jesus
tanging pag-asa. Accident nga. Kaya may mga ambulansya. Bakit? Doon sa kantong accident. Sa may Jollibee? No, hindi. Yung di ba yung Mangkulas, yung dito pa banda. Dito na banda. Oo. Sa may Dunkin? Oo. Bakit? Ano ba? Ano Hindi ko yan? alam kung motor yun o yan. Dito Takbuhan yun. Dito lang po. Kailangan siya ng Valenzuela. Thank you. Bye, Teme. Thank you. Bye, Dubi. Thank you. Thank you, ate. Bye-bye. Sure. Thank you. Okay na ba? Opo. Okay na. Ah, Ano po tayo? Balik po tayo. Kasi sarado na rin yung gate dyan. sarado din yun. Opo. Doon po talaga dadaan. Saka kung saan tayo dumaan kanina. And Garcia. Tapos kaliwa po. Kaliwa po? Opo. Tapos kakanan din po tayo sa susunod. Tapos kaliwa ng Kalayaan. Paanan ng ganun. Tapos kaliwa po. Apo, kaliwa.
Baka yung sabi nila po na kanina. Emergency. Dito ko na. Apa. Ang tanda yata yung sulog ah. Di pa siya pinasukan ng motor. Diretso na pala. Sa unahan po nitong kotse. Dito lang po. Ito pa si Dito po. Sally. Thank you. Sige po. Salamat din po. Ingat po. God bless po. Wala motor. Thank you po. Double check mga gamit po. Apo. Sige po. Sige po. Ingat po. Thank you po. Bayad na pala niya. Ibigay na niya. 475. Barat. Ay, ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video. Sa ating susunod na misyon. Paalam po muna. Pansamantala. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pamangkin. Paalam po.